Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay. So, our first card, we have the Strength. Next is the Moon. We have the World. Eight of Swords. The Emperor. Knight of Swords. Six of Swords. Bakit mga swords? Seven of Swords. Five of Wands. Okay. So, ito yung energy natin sa ngayon. Sandali. Ayusin natin para makita. Ganyan. Ayan. I hope nakikita ninyo. Ayusin natin. Okay. So, let's start. First, our heart of the matter is the strength sa kasalukuyan. So, siguro pinapakita dito ni universe na ito yung paiiralin ninyo sa ngayon. Yung strength ninyo, yung inner strength ninyo. Maaring may pinagdadaanan kayo sa ngayon. Hindi ko alam kung anong larangan ito. Maaring sa pag-ibig, sa career, o sa edukasyon, o sa mga relationship nyo sa bawat tao, sa pamilya, mga kapamilya, mga kaibigan. Basta, kung anong, depende na kung saan ito. Basta yung ano dito, pinapakita na, kung ano man yung mga nangyayari sa inyo sa ngayon, sa kasalukuyan, pairalin ninyo ang strength ninyo. Meron kayong tinatawag na inner strength. You have the courage, you have the compassion, you have the, anong tawag doon? Yung endurance na hindi ka agad nagpapanik or being fearless. Although takot ka, pero kaya mong kontrolin. Kontrolado mo pa rin ang sarili mo, hindi na nagpapanik mode ka na, 'di ba? For example, may sunog. Ayan, anong gagawin mo? Magpapanik ka. Ayan, mawalan ka na ng malay kasi nagpanik ka, natakot ka. Kasi takot ka kasi nga nasusunog, 'di ba? May sunog. Ayun, sino ba hindi matatakot? Pero example lang 'to ha. Pero meron kang ang takot, pero at the same time, kaya mong kontrolin ang takot mo. So, yun yung ibig sabihin dito. You still have the inner strength, ha? Para gawin ang tama. Okay? Hindi na mawalan ng direksyon kasi nga, nag-panic mode ka na. So, wag pairalin ang pagiging, panic. Ang pagpapanik ay hindi nakakatulong sa kung anumang mga sitwasyon ito sa buhay na kinakaharap mo sa ngayon. Okay? So, pairalin, huwag kang magpanik, be fearless, tsaka, ang tawag doon, mag-relax ka lang. Try mong i-relax, magkalma ka lang, kumbaga, kalma. Yan, be calm, okay? Kahit merong unos, may bagyo na dumarating, huwag magpapanik, huwag matatakot, okay? You have the courage, ayan. So, yan yung mensahe ni universe. Klarado, okay? So, next week, look on your past. So, dito sa past nyo, merong the moon. Okay. So, ibig sabihin nito, pag moon, may ka dito, parang wala kang clarity. May isang bagay na hindi mo alam. You are blinded with something. Hindi ko alam kung sa anong area ng buhay mo na you are blinded with something. Hindi mo nakikita yung totoo. Okay? Kasi nga moon, madilim.
Parang may illusion siya na hindi mo makita-kita yung totoo. Yan, may illusion dito. Nangyari na to sa'yo, nabulag ka na. Nangyari na kasi to eh. Siguro, for example lang ha, meron kang kaibigan na kinakaibigan ka lang kasi may benefit ka sa kanya. Parang ganon, you are blinded. Maganda yung pag-treat niya sa'yo sa simula. Kasi nga may gusto siyang kunin sa'yo. At nang nakuha na niya ito, o yun na, pinakita na niya ang totoong siya. Kung ano talaga siya, kung ano ang ugali niya. So doon, nakita na talaga. Pero, yun nga, nangyari na to eh. Parang na-betrayed ka na dito. May nag-betray na sa'yo. Kung betrayal ito. O maaring sekreto ito. Pwede rin, hindi mo alam, may nangyayari pala sa pamilya ninyo. Hindi mo alam, hindi sinabi sa'yo, itinago nila sa'yo ang katotohanan. Maaring ganun din. Maaring ikaw yung nagtatrabaho sa abroad, may nangyari doon sa Pilipinas na hindi mo alam. Since ayaw nila na ma-stress ka, magproblema ka. So, itinago nila ang problema, hindi mo alam. Hindi nila ipinaalam sa iyo. Parang, yun. Parang may bagay na nakatago o hindi mo alam. Yan yun dito sa past mo. So, nangyari yon. So, parang feeling mo dito may betrayal kasi nga hindi mo nalaman, hindi mo alam. Tinago nila. Parang ganyan. Saka mo na nalaman. Later mo na siya nalaman kung whatever it is. Basta yan yung pinapakita dito sa card na ito, yung moon, ha? May illusion, may unclarity. Yan. So, hindi ka conscious, hindi mo alam yung mga nanggaganap dito. Wala kang kaalam-alam. Yun. Okay, it's either good or bad. So, depende. Both sides yan. Basta yun nga. Parang ka dito, blinded. Hindi mo nakita yung mga naganap. Yun, or too late mo nang nalaman yung katotohanan. Yan. And in the future, we have here the world. So, ibig sabihin dito ng world, ito yung mga karma. So, kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung maganda ang itinanim mo, so ang aanihin mo dito sa future ay maganda rin. Kung hindi naman maganda, then of course, hindi maganda yung aanihin mo. Yun ang magiging resulta. So, let's say, naging mabuti kang tao. So, in the end, naging mabuti ka sa kanya. So, dito sa future, ang taong ito ay magiging mabuti din sa iyo. Yun. Or may ginawa kang maganda na bagay. So, ang magandang bagay na ginawa mo ay babalik sa'yo. Yun nga, karma. Diba? Yung karma kasi two blades yan. Good or bad. Basta kung ano yung ginawa, yun ang babalik. Yan. So, i-pray mo dito, i-manifest mo yung mga positive para maganda, positibo din ang darating sa'yo, ha? Isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin, isulat mo, I claim it, I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. Okay? So, yun. Let's continue. Tingnan natin ang strength mo sa ngayon. Sa kasalukuyan, we have 8 of Swords. When we say 8, it means may paggalaw, movement, may mastery, may action, may progression, sufficiency. So, positive ito na card. Magandang card ito actually. Ha? Pero as nakikita mo dito, ayan may piring ang mata mo. Ayan. Yung 8 of Swords dito, may piring ang mga mata. So, katulad dito sa moon, you are blinded nga. Hindi mo makita-kita kung ano yung nasa paligid mo, kung ano yung mga nangyayari dyan. Parang wala kang alam, hindi mo alam ang mga nagaganap. Okay? Parang ka dyan eh. Na-stuck ka sa dyan, parang sa kulungan, parang imprisoned ka dyan sa loob, nakapaligid sa'yo. Okay? You are feeling trapped. Ayan. Or may nagsabotahe sa mga plano mo. Ganyan yan. Yan yung meaning ng card. Pero since, ang kagandahan dito guys, nandito to sa sa strength mo. Sa lakas mo ngayon na enerhiya. So meaning, makakalabas ka dito. Okay? Makakaya mo yang tanggalin. Yung piring ng mata mo, pwede mo siyang tanggalin.
At makikita mo ang katotohanan at hindi ka nila maluloko. Kung may mga scammer dyan, hindi ka basta-basta mai-scam or maluloko, mauuto, whatever. For example, may hihiram ng pera mo kasi ito, may sakit si Pulano, ito, kasi kailangan ko bayaran ng utang. Kahit anong mga alibay yung ginagawa, hindi ka magpapauto. Kasi ito yung strength mo sa kasalukuyan. So, pairalin mo ito, okay? Ha? Makakaya mo lahat ng mga trap na ilalagay sa'yo, ibibigay sa'yo, hindi ka nila matratrap. Kaya mo yan lahat tanggalin. Kasi nasa strength mo ito ngayon. Okay? Ayan may hawak ka dito na liwanag. So sa liwanag, sa tulong ng liwanag na ito, makikita mo ang mga nakatago nilang mga intensyon sa'yo. Ayan ha? Ayan yung mga hindi magagandang intensyon, makikita mo yan. Kasi ito yung strength mo ngayon. Ginaguide ka ni universe. Si universe na mismo ang magpapakita sa'yo na ang mga intensyon nila ay hindi maganda. Okay? So, very nice. Palakasin mo lang ang intuition mo at maniwala ka sa kutob mo, a konsensya mo. Okay? Galing yan kay universe. Very nice. So, dito tayo sa weakness mo. Ito yung weakness mo, the Emperor. Ba't napunta sa weakness si Emperor? Kasi pag Emperor ito, ibig sabihin kasi ng Emperor, meron kang authority. Parang ikaw yung king, di ba yung king? Ikaw yung nasusunod, ikaw ay may authority, you have a high ambition. Ayan. Mas may fatherly figure, maaring ikaw ito, kung ikaw yung father or yung asawa mo or tatay mo. Basta may fatherly figure siya. Yan yung negative. Bakit naging negative si Emperor? Yan yung dapat nating malaman. Kasi si Emperor kasi may magandang plano yan siya. May plano, magaling mag-organize. So, magiging negatibo siya pag, nasusubrahan siya ng kanyang otoridad. Nagiging siya, may anger issues siya. Madali siyang magalit, madaling ma-high blood. Diba? Minsan, yung mga tatay natin, madaling ma-high blood. Laging galit. Ayan pag nasusubrahan, galit, nagiging authoritarian, stricto. Masyadong stricto, di ba? Hindi maganda yung masyadong stricto. Papagalitan tayo mga anak, napapagalitan ka agad pag may nagagawa tayong mali. Ayan, na-award tayo. Educan portion. So yun, pag nasusubrahan, hindi maganda kasi nagkakaroon ng anger issues, laging high blood. Ayan, may magkakaroon ng away kasi nga high blood magagalit ka o yun yung parang domino effect yan. Pag galit ka sa tao o yung taong magagalit din sa iyo, 'di ba? May inis ang mga tao sa iyo pag ikaw ay high blood. So dapat wag painitin ang ulo, wag masyadong mainit ang ulo dito kasi ito yun mainitin ang ulo nito. Yan yung negative ng Emperor, high blood. Ayan, masyadong dominante. Yan kasi gusto siya, ikaw masusunod. Kontrolado mo ang lahat. Hirap naman yun Laging ikaw nagkokontrol sa lahat. Hindi yun maganda pag nasusubrahan, okay? So, kalmahin lang dito. Medyo kumalma ka dito, Huwag masyadong stricto sa mga tao, sa paligid mo, para hindi kayo mag-away-away, Kasi yun nga, merong control issues, anger issues, ito yung ibig sabihin dito. So, mag-relax ka lang na kunti. Alam ko mainit ang panahon ngayon, pero huwag magpapadala kasi lahat mainit ang mga ulo ngayon, Huwag. So, yun yung iwasan. Iwasan maging mainitin ang ulo. Yan. Now, let's continue. To our next card, we have Knight of Swords. Nakalagay ito dito sa, sa health and wealth na area. Knight of Swords. Very positive kasi go. Kung ano yung focus mo, go ka sa focus mo. Yun nga lang, baka delikado yan pag masyado kang, forward ka lang ng forward. Maaring mabangga ka or may bangin, mahulog ka sa bangin pag ganyan. So, dapat kontrolado mo rin ang direction mo. Kasi pag night, walang direction yan. Forward lang yan, moving forward lang yan sila. Very confident. Yan sila. So, medyo, kaunti, Huwag masyadong mabilis ang patakbo ng kabayo. Kasi minsan, pag mabilis masyado, anong nangyayari? Disgrasya.
'Di ba? Sa daan, kahit yung sasakyan, nagkakaroon ng disgrasya kasi mahirap magpreno pag masyadong mabilis ang takbo. Same din yan dito sa life natin. Okay? So, alam ko marami kayong mga plano sa buhay, pero kalmahin lang, kalma lang, kalma. Huwag masyadong mainit, ha? Huwag masyadong mainit, kalma lang. Dahan-dahan, hinay-hinay ang paandar para diretso sigurado ang direksyon mo, ha? Nasa tama kang direksyon, hindi nga pupunta ka sa maling direksyon. Kasi forward ka lang ng forward. Hindi mo alam, naliliko na pala. Dire-diretso ka lang. So, yan. Ang advice ni universe, magdahan-dahan ka lang sa pagpapaandar. Okay? Let's go to the next. Ito yung mindset mo nga sa ngayon. Six of Swords. So, ayan na. Ito yung mindset mo sa ngayon. Yung anong mga iniisip mo sa mga bagay-bagay. Yung nakalagay dito is Six of Swords. Bakit Six of Swords? Ibig sabihin nito kasi nagtra-transition ka. You are living behind something. Or maaring you are moving on with something. You are healing. May improvement. Or you are traveling. So, depende kung ano yung nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Maaring nagtra-transition ka. Gusto mong mag-change, may pagbabago, maaring sa fashion mo, gusto mong ibahin yung fashion mo, nagpagubit ka ng buhok, nag-iba ka ng kulay ng buhok, nag-change ka ng style sa mga pananamit mo, or kung ano yung pananaw mo sa buhay, basta may pagbabago, may transition, yan yung ibig sabihin dito. Or you are leaving behind something, maaring sa trabaho mo, nag-resign ka sa trabaho, or nag-change ka ng school, or naglipat ka ng bahay, basta anything na may changes, may transitioning, pero for improvement siya. This is for improvement. Okay? So, yung ginagawa mo ngayon, maganda ang reason mo kung bakit mo ito ginagawa. Para to sa kabutihan mo. Yan. Or moving on about something, kung relasyon ito, may pagtatapos sa relasyon, ganyan, and you're moving on, moving forward. So, yun. Yan. So, depende sa inyong ngayon. Kung anong nangyayari sa inyo sa ngayon, sa kasalukuyan. Okay? So, next, we have here Seven of Swords. Ito yung action mo. Sa action ito or sa willpower mo. Fire area. Six of Swords. Bakit Six of Swords? Connected ito dito sa the moon. Actually, connected yan sa the moon. Bakit? Kasi dito may panlilin lang. Ayan klarado. May panlilin lang dito. May magloloko sa'yo. O niloko ka. Ganyan. Seven of Swords. Pero, dahil nandito ang strength mo, aware ka. Alam mo na niloloko ka. You are aware. So, nasa sayo na yan pag inaalaw mo na niloloko ka na pala ng taong ito. Okay? So, may taong gagamitin ka o lulukuhin ka o niloloko ka na sa ngayon. Hinahayaan mo lang siya. So, depende yan sa'yo, ha? So, nandito yan, Ito yung panluloko to. Yan yung ibig sabihin dito. Seven of Swords. Ha? May deception, may sikreto, trickery. Ayan, mga tactics and strategy. Paano ka magagamit? Paano sila makakakuha ng mga datong mo, parang ganyan. Basta ginagamit ka ng taong ito. Okay? So, be aware. Ha? Ayan. Huwag kang magpaano dyan. Ayan, na ka na dyan sa nila. Sa trickery nila. Sa deception nila, ayan. Connected yan. Ha? Since nasa, mo to, strength, makakalabas ka dito kung gugustuhin mo. Kung iaalaw mo. Ha? It's up to you to decide. Kung ito ang pipiliin mo na stuck ka dyan, or ito na may light. Ayan, ha? So, you listen to your intuition. You will see the truth. You will find out the truth. Kung gugustuhin mo. Yan yung sabi ni universe. Okay? So, next. The last card, we have Five of Wands. Ayan,
Five of Wands, very clear talaga dito, guys. Five of Wands, merong conflict. You see? May conflict, may competition. Yan yung ibig sabihin dito. Ayan, may challenges, may disagreement, may tension, makikita mo reality. Of course, dahil sa deception, dahil malalaman mo ito, ayan, ito yung resulta niyan. Magkakaroon kayo ng, ayan, pag-aaway, mag-aaway-away ang lahat, magulo ang relasyon ninyo. Ayan. See? Kasi nga may deception eh. You see? So, kinol out mo ang attention niya na hindi ka basta-basta na lang magpapauto. Diba? So, yan. Yan yung mangyayari sa future siguro o nangyayari na ito sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ng sitwasyon mo sa ngayon. Pero ito yun eh, magulo ang relasyon sa tao. Sa taong ito. Kung sino man ito. Yan oh. May pag-aaway. May conflict na nang mangyayari or nangyayari sa kasalukuyan. So yan. Guys. Very clear ang cards. Pinapakita ni universe. Na magulo. Sa kasalukuyan, ang buhay mo may conflict na darating o nangyayari dahil sa taong ito. Nagagamitin ka, lulukuhin ka para makabenefit. Makakuha ng benefit galing sa iyo. Kasi parang yung niya, purpose niya, friends with benefits. Ayan, makaka-benefit siya sa iyo. Meron siyang makukuha sa iyo. Yan. Nagagamitan ka or uutangan ka. Most of the time, yun eh. Kinakaibigan ka para utangan ka. Or kinukumusta ka lang para utangan ka. Always yan. Dahil sa may problema sila. At ikaw ang solusyon nila. So, yun. Always talaga yan. Kung kukumustahin ka lang kasi hihingi sila ng tulong sa'yo. Pero kung ikaw na nanghihingi ng tulong, hindi na sila tutulong. Yun yung nakakainis dyan, di ba? So, please, follow your intuition, listen to your intuition, at you decide kung i-allow mo ang panluloko nila sa'yo or hindi. Okay? Pero kung hindi, maghanda ka kasi ito talaga, magulo tong mangyayari ay gulo. Kung hindi ka takot sa gulo, go! Fight for your right. Ha? Paglaban mo ang sarili mo, huwag ka lang oo ng oo. Kasi kung hindi ka, aawayin ka. O okay lang, awayin ka nila. Go, kaya mo yan. You have the Knight of Swords. Ayan oh, go. Fight. Huwag kang uurong. Okay? Kaya magmo-move on ka rin dito sa toxic relationship. Ayan, you're leaving behind. O yan, baka magkatampuhan kayo, iwanan mo ang taong ito. O hindi mo na siya kakaibiganin. Kung magkaibigan kayo, wala na yung friendship. Maaring ganun to. Well, anyway, at least, naipakita ni universe sa'yo kung ano ang magandang gawin. Okay? It's up to you to decide. So, for additional messages from the universe, so we have here, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. See? Kahit magulo ang nangyayari, you should need to be happy also. Huwag masyadong high blood, init ng ulo. Huwag pairalin yan. Kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo kasi nga may bagyo, may storm, you still have to enjoy your life. Be happy. Okay? Kung may mga tao hindi masaya sa'yo, hayaan mo sila. Basta ikaw, huwag kang magpapaapekto sa kanila. See? Life isn't about waiting for the storm to pass. Diba? It's about learning to dance in the rain. Okay? So you will learn. You just learn to, cope. Kung ano man yung mga problema dadarating, you learn to cope, to adjust, to be resilient. Kaya mo yan. Huwag kang magpapadala sa mga negatibo. Kahit ano pa yan. Okay? Gawing positive ang negative. Okay? Gawing positibo ang negatibo kung kaya. Or just be happy in small things. Ha? Kahit kunti lang yan na wins. Mga little wins, very nice na yan sa atin. Huwag tayong magpapaapekto sa mga ganitong klase ng tao na mga toxic. So, ang maganda dito, iwanan sila. Diba? Ayan. Iwanan sila. Yan. Cut the relationship kung hindi maganda. Yun lang yun. Ha? Para tayo maging masaya.
Iwasan ng mga toxic na mga tao na manggagamit. Yun. And then here, morning, the world awaits you. Ayan, hinihintay ka ng ng mundo. Hindi lang ito ang mundo mo, ang taong ito ang mundo mo. Marami pa dyan, marami ka pang mamimit na mga tao sa buhay mo. O mababawasan ka nga ng mga kaibigan, let's say, sila lang mga kaibigan mo. Huwag kang matakot na mag-isa. Kasi later on, may mamimit ka ng mga bagong mga tao na mas mabubuti kaysa sa mga toxic na kaibigan. So, huwag kang matatakot, okay? The world awaits you. Inaantay ka lang. Ha? So, yan. Just be positive all the time. Kung ang may tao na ayaw sa'yo, hayaan mo sila. Goodbye. Pag may dumarating na bago, hello. O, yun lang yun, okay? So, yun yung message ngayon ni Universe. Okay? So, kung nakaresonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng videong ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.